Isang maaliwalas na araw po sa ating lahat. So, yun, napakaganda po ng ng araw. So, pasikat pa lang yung araw. So, ito around 7 AM pa lang po mga ka-farmers. So, inumagahan pa natin. So, para may makita pa tayong mga insekto. Kasi pag uminit-init ang mga ka-farmers, wala na tayong makita mga insekto. Kaya numagahan pa natin para alam din natin kung ano na yung tumitirang insekto dito sa ating talungan. So yun, pero hindi yun pag-usapan natin ngayon mga farmers. Ang pag-usapan natin ngayon ay regarding sa gagamitin naming foliar. Kasi sabi ko nga sa nakarang video ko ay magsispray kami ngayon ng foliar tsaka herbicide. So yun yung pag-usapan natin ngayon. Actually itong foliar na to mga ka-farmers ay ngayon ko pa lang ito gagamitin. So first time ko itong gagamitin mga ka-farmers. Pero nakita ko yung mga reviews and comments ng mga tao sa social media ay apakaganda raw, maganda raw na klase ng foliar fertilizer. So mga ka-farmers, meron itong kapares sana na insecticide. So, kaso lang ay through online lang kasi natin na order. Kaya yung isang product ay na delay. Pero sa nakita ko rin na tsaka natutunan ko sa mga seminar ay mas maganda rin na pag nag-spray tayo ng foliar fertilizer ay solo lang siya or walang tawag dito, walang kapares o walang minimix, para hindi na kasi yung effectivity, ang efficiency ng foliar ay nababawasan din daw. So kaya mas maganda rin din pagdating na lang ng insecticide ay doon tayo magsispray. So i-separate natin siya na sprayer kasama yung fungicide. So hindi rin natin pagsasamahin yung fungicide mga farmers. I-separate din natin ng spray para yung epekto talaga ay para lang talaga sa punggos, hindi para sa insekto. So yung mga ibang ka-farmers natin, yung mga batikana or mga magagaling na may maraming minimix na na mga gamot or tawag dito yung yung mga pang-insecticide, foliar, yun yung mga minimix na nila mga farmers. So magagaling na sila dun sa pagmimix ng iba't ibang klase ng gamot para sa sa insekto tsaka pangpaganda ng kanilang mga taniman mga farmers. So tayo doon na may mga practices din tayo na regarding sa sa pag-aalaga ng talong, or may mga innovative practices din tayo. Pero susubukan din natin yung ibang ibang technology mga farmers, and then ibang product kung saan ba yung mas maganda. Si rin tayo nade-develop rin yung kaalaman natin, or through social media rin mga farmers ay may mga natutunan tayo, and then of course mga seminars. So yun na nga, bago tayo hindi natin patagalin ang kwentuhan. So ito yung foliar fertilizer natin na gagamitin. Yan mga farmers, Biotonic ng Bio Agronica. So Agronica, makabigay naman. So nakabutang dito ay Advanced Foliar Fertilizer. So diyan sa picture, yan nakita natin yung may talong, kahit na durian nga So may durian kami doon mga farmers sa bukid namin. Subukan natin i-spray. Then may mangga rin ako doon sa likod ng bahay. I-spray din natin to mga farmers, baka mamulaklak. Kasi yung mangga ko na yun ay tinanim ko pa noon nung 2015 pa. Hanggang ngayon di pa namumunga. 2022 na. So yan mga farmers. And then
Meron ditong mga nakasulat. Ayan. So ang biotonic daw ay easily absorb into the plant, so madaling ma-absorb ng ating tanim. And then guaranteed analysis, yung mga benepisyo niya, yan, nitrogen, may nitrogen siya, yan mga kapatid. Nitrogen is 3%, phosphorus 2%, potash, yan 2% din, and ito yung maganda mga farmers, may boron 0.2%. yan yung mga use biotic on the following crops. Ayan, pag sinabi kasi ba na biotic mga ka-farmers ay organic, so itong klase ng tawag dito ng gamot na to ay organic. Yan. Then 1 ml biotonic o 1.5 liter suggested dilution. Sa isang knapsack sprayer ay kailangan natin ng 10 ml. So 16 liters na knapsack sprayer ay kailangan natin ng 10 ml na itong biotonic na gamot. So between 10 ml ay 10 ml or 2 tablespoon per 16 liters of water. So wala tayong sukatan talaga ng 2 ml. Ito mga farmers na ito yung ginawa natin. So kailangan natin mag-umidya lang, so hanggang dito lang yung dito yung 2 ml, nandito lang yan. So ganyan karami lang yung ilalagay natin sa dyan sa sprayer, sa isang knapsack sprayer. So konting-konti lang. So nakita ko matipid naman siya, matipid siya siguro mga farmers. And then itong binili ko ay 500 ml. So 500 ml. Yan, so marami-raming gamitan din mga farmers. Kasi 10 ml lang per 16 liters of water. So ang kapares po nito mga farmers ay yung Bio-Optimax na insecticide. And then para sa dito sa punggos o sa fungi yun sa punggos ay yung Magica ba yun? Ano yung pag-pronounce? Magica or Magica. Yun yung pang fungi natin mga farmers. So may in-order rin tayo online nun. Pagdating ayun yung spray natin dito. So susubukan natin lahat kasi wala namang masama sa pag try mga ka-farmers. Kung ano yung kaganda ng tanim natin, then hindi makasama sa mga mamimili rin natin kasi kaya ito yung binili ko kasi organic daw. Ito yung binili ko. Saka yung insecticide. So wala siyang label, ayan. Yung insecticide na wala siyang label kung anong klase ng tawag dito. Kung ano kung harmful ba siya. Ayan mga farmers, wala siyang label, kaya ito yung gusto kong subukan. So ayun mga farmers, napakilala ko na sa inyo yung gagamitin natin na tawag dito, foliar fertilizer. So nakita ko kasi mga farmers na sa review ng nitong product na to ay napapatuloy na yung yung bulaklak. Ito pag ganitong mga clustering, ito yan farmers, yan, isa, dalawa, tatlo, apat na yan ay napapatuloy niya mga farmers. Yun yung magandang nakita ko doon sa review, saka sa sa marami na akong pinanood na videos. Kaya bago ko binili to o gusto kong subukan. So kasi usually itong mga farmers na na variety ng Calix F1 ay
Usually ito lang yung napapatuloy niya, ito yung itong pinakamalaki. Ito lang yung napapatuloy niya. Ito nalalaglag na. So pag yung mga farmers natin na yung kung ito yung variety na gagamitin nyo, tsaka may nakita kayong nalalaglag na mga bulaklak, ay huwag kayong mangamba, wala yung problema. Hindi pareho ng ibang hindi sa nila ibang variety, or kahit na is-twist din yung Fortuner na variety nila, kasi nakapagtanim na rin po kami noon mga ka-farmers. Hindi magandang indikasyon yun, yung nalalaglag na bulaklak sa Fortuner, kasi hindi ganito, hindi rin yun clustering. Hindi magandang indicator yun mga ka-farmers sa Fortuner. Pero dito sa dito sa Calixto F1 ay okay lang yun mga ka-farmers. Kasi ito lang yung napapatuloy niya, itong isa. So hopefully gumana itong gagamitin natin na foliar na mapatuloy niya lahat para masagana ang ani, magandang kita nga sabi nila. So yun, ayan, nagsisimula na rin sila mag-spray. So yun lamang mga farmers, at maraming salamat po sa pag nasubaybay dito sa aming channel. And of course, don't forget to subscribe. Sa hindi pa nakapag-subscribe dyan, ay mag-subscribe na po kayo para updated po. At saka pakihit na rin po yung notification bell para updated po kayo lagi sa mga i-upload naming videos. Yan, paki-share and like na rin po para makatulong rin tayo sa iba nating mga ka-farmers. So dalawang sprayer po yung ginagamit nito, yung isa ay yung manual, tsaka yung isa ito yung green to, yung rechargeable. Yung pinaayos natin yung nakaraan mga farmers. So ayun, naayos na, yan ginagamit na namin. Yan, yung naging sira niya ay yung wiring lang sa loob. So maraming salamat po mga farmers, and God bless everyone. Happy farming po.